happy Wednesday morning po mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nag-iinat pa dyan. Wala pa rin pong banta ng anumang paparating na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Magpapatuloy kaya ang ganitong lagay ng panahon hanggang Kapaskuhan? Alamin po natin yan mga kapatid kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid! Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Tama ka dyan, Mami Dims, wala pa naman tayong binabantayang anumang namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga, unti-unti na lumalamig yung ating panahon, nababawasan pa yung ating tsansa na magkaroon ng mga bagyo sa mga susunod na linggo. Pero may possibility tayo na magkaroon ng mga mahihinang sirkulasyon o low pressure area ngayong papasok na weekend dahil bumabalik po ang epekto ng ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na kadalasan dyan po nagsisimula yung ating mga bagyo at mga low pressure area. Ito po ating Intertropical Convergence Zone, ito po ay nakakapekto ngayon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Ito namang amihan o northeast monsoon ay nakakapekto dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dyan po particularly sa Northern Luzon, extreme Northern Luzon at yung banggaan ng ating amihan at ng ating easterlies. Ang nagdadala naman ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Central at Northern Luzon at ang ating easterlies ay nakaka-apekto po sa natitirang bahagi naman ng ating bansa. Dahil po sa ating Intertropical Convergence Zone, mas mataas po ang ating tsansa ng mga pag-ulan at posible po yung ating mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms dito po sa mga rehiyon ng Caraga, kasama po dyan ng Soc-Sargen at ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito namang areas ng Caraga ay affected po ng ating tinatawag na easterlies. Mataas din po ang ating tsansa ng mga pag-ulan dyan at posible rin po yung ating mga thunderstorms. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na ito na dulot ng ating Intertropical Convergence Zone at ng ating easterlies dahil possible po yan magdulot ng mga localized flooding at mga flash floods and landslides particularly sa mga mabubundok na lugar. Dito naman sa areas ng Visayas at Mimaropa, apektado po ng easterlies natin at nagdadala po ito ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa mga areas ng Northern Samar, kasama na po dyan ang Leyte, particularly itong eastern section ng Visayas. Mga localized o mga pulo-pulong pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi dito po sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mimaropa. Dito naman sa areas ng Luzon, sa area ng Bicol Region, affected po yan o apektado po yan ng ating easterlies. May mga tsansa rin po tayo ng mga pag-ulan dyan at thunderstorms maging dito sa areas ng Quezon. Samantalang yung ating shear line ay nagdadala po ng mga possible na mga pag-ulan at kung minsan may malalakas na pag-ulan po yan. So possible po yan magdala rin ng mga localized flooding at mga possible na landslides, lalong-lalo na sa mga mountainous areas. Dito po sa area naman ng Aurora, Isabela, Quirino, kasama na po dyan ng Nueva Vizcaya, maging dito sa area nga ng Cagayan. Samantalang yung ating amihan o northeast monsoon ay nagdadala ng mga posibleng mga pag-ulan sa mga areas ng Kalinga, Apayao, Abra, kasama na po dyan ng Mountain Province at Ifugao, maging dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, ang areas po ng extreme Northern Luzon. Ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Calabarzon, possible naman yung ating mga isolated lamang o yung mga dagli ang maihinang pag-ulan at malamig din po ang ating panahon dahil naman sa ating amihan o northeast monsoon. Ito nga sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, although tumitigil o sumisilip po ng bagya yung ating araw, minsan nagiging maulap po yung ating panahon at possible din po yung ating mga dagliang mahihinang pag-ulan. Epekto na rin po yan ng ating amihan at ng ating tinatawag na shear line. Minsan umabot po o nag-extend dyan dito sa Metro Manila. Kaya bukod sa mga pag-ulan natin, meron din po tayong mga inaasahang pagbagsak ng temperatura, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. So, ugaliin po natin ang pagdadala ng mga payong o anumang pananggalang sa ulan sa umaga at sa gabi, i-ready rin po natin yung ating mga jacket o anumang pananggalang sa lamig. Bango na mga kapatid, ang ating araw po ay malapit na sumikat. Yan po ay mamaya-maya lamang 6:14 ng umaga at muli po yan lulubog mamayang 5:30 ng hapon. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.